we act, Lord, I pray, Lord, that your light will shine in our lives. It is not us, Lord God, but only your name, Lord. But through your name is the name of Jesus. Praise you. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is only bound to His. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. Jesus, praise you. The night is dark, but I am not forsaken. By my side, by my side, the same He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for is my King, His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Yes, Jesus, we praise your name. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hope, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. Chains are released, you have defeated death, Lord. Oh, sin has no power over us. And we thank you, Lord. Thank you, Lord. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before
unchanging, unfailing. You are a faithful God. Kung isaman imo, O God, takos ka sa mga pagdaing pagsimba sa tagsa-tagsa namo na kinabuhi, O God. And salamat, bisan pa sa kahigayunan ng mga orasa na kapadayon mi sa pagtuon, pagpumalantong sa kulungan. Ampo mi na andamon ituntak ni O God. At nag-aamin ni mo kasing-kasing, hunahuna, na abli sa mga butang, espirituhan ng nini, mapong ka na. Ampo mi, na mong kalagnong na bahay, Lord, makatagpo, o makapangingawon, espirituhan ng Ginoo sa ituloy masabot ang inyong pulong this afternoon. Bisa ako, may gamiton, O God, Lord, let Christ increase, I must increase. Nagampo ako nga tanang mulugwa sa kuwa ba, ikan iyakin mo. And nagampo ako nga balahang Espiritu mo, yung kontrolar, kung mga pamuhat sa pagpadayag, sa mong pulong, niinig, kahapon mo. Kampo mi, at tanan na mong maangkod ng mga pagtudlo, maghatod ni sa mong pagmakatubo sa mong spirituhanong na kinabuhi na naging. Nalahigon ka na salamat, O God, sa may kadaugan ng kalampusan na maangkod this afternoon ng lulubog himaya. Hindi mo lamang ginantanan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Madungog na akong tingog. Madungog na. Kusog na kusog. Yan ay madungog. Mumatala ko na to in 3 words. In 3 words. Kung i-define na to in 3 words, ang usa ka genuine na Pilipino, kung sa inyong maabot nga definition sa inyong mind, bahin sa usa ka genuine din na Pinoy. Nakasawad sa mga tanan? Kung i-define nyo at least 3 words. Black, short, Aside ka na. ang saman. Ha? Hospitable. Sa pa? Accommodating. Accommodating. Silingan na na. Sa pa? Family-oriented. Sa pa? Kuan, industrious. Industrious. Ihan beta. Pinulit. Industrious yun agad. Sa pa? Wala sila lang. Ati Ibig si Jazz, may magtubag. Sa pa? Ha? O, sa mga naman to. May commerce? Sa man? Sa pa? Generous. Ha? Generous? Sa pa? Niya akong definition. Patriot. Gusto mo patriot? May gugmahon sa nasod. Amen? Bantay mo? Mo ba na bro? Patriot? Oo, warang na lagi. Kanang matuan, matublay na yung lugar, na yung mga kuhan, na yung mga kanang sitaw gani. Dala-dala yun ang bandiras Pilipino ba? Iyon mo nila, ingon sa mga tagalay nasod, ang mga Pinoy daw, mga hardworking. Kahit mo sa tuwa din dito siguro hardworking, dili mo, natapulan mo. Another is, katong ingon ni Jazz, community hospitable. But, for the believers of the Lord Jesus Christ, if we define a believer in 3 words, saan mo pag-define? In 3 words, ang usa ka believer ni Jesus Christ. Ito, in 3 words. Yeah. Live like Jesus. Amen? 3 words. Amen? Wala, sa ko, wala na may line definition. Kana lagi, live like Jesus. Amen? Amen. So, dili na magdugat to ta sa atong pagtuon sa Ginoo sa Ginoo. Wala akong i-share ngadto sa Malbuhal. Dili na to mabadayon atong i-series sa Book of Galatians.
But this afternoon ako ning giuluhan ang pagtuon, live like Jesus. Romans chapter 12 verse 9 to 13. This time mamarok ta. And ato ning dunganon pagbasa may igsoon, the count of 3. 1, 2, 3, read. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality. Mga pangipot ang mga So again, ako ning giuluhan itong pagtuon sa kung sa Ginoo, live like Jesus. Live like Jesus. Gamay lang ang background sa Book of Romans. Ang Book of Romans, ang nagsulat ani si Apostle Paul. And si Apostle Paul, wala yun siya specifically makaadtuan ng lugara. Nag-long siya nga makaadtuan ng lugara. Pero wala yun siya kaadto. But then again, through ani nga sulat, iyan yung ipada ngadto kanila aron ma-expose sila sa mga pagtulunan gikan gyud sa Ginoo. Nakuha na to? Gikan gyud sa Ginoo. And again, kung imo ning basahon ang Book of Romans, naa ni balanced view gikan ni Paul. First, nagtudlo siya about doctrine. And ang second part, nagtudlo siya about application. Nakuha na to? Doctrine, application, or foundation, application. And kung mo na buhaton ni Paul siya mga sinulat sa Book of Ephesians, mausab, foundation or doctrine, application. Colossians, mahugyapon, doctrine, application. Ang doctrine is mo ni foundation. And yung sunod, application. Nakuha na to? Same sa Book of Galatians. Nagtudlo siya, doctrine. Sa second part, application. So, makita nimo ang balance na mindset ni Paul. Dili lang siya mutudlo o puro na doktrina, mutudlo po siya o application. So, again, daghang mga nakatunan nga mga doctrine na pas na pagtuon na to sa Book of Galatians, it must be nga naay application. And inguna na to si Paul, dili lang siya nga daghan siya mga libawan sa kung sa Ginoo na agay application. So ngani in chapter 12, mao ni ang chapter nga nagsugod ang pagtulun-an sa application ni Paul. Chapter 12 to chapter 16 sa Book of Romans, puro na application. Ang chapter 1 to chapter 11, doctrine. Yang gitudlo sa chapter 1 to chapter 11, nagtudlo siya about doctrine sa doctrine sa kaluwasan, doctrine sa pagkamatarong, doctrine sa sanctification, doctrine sa election. Daghan kayong doctrine ang itudlo ni Paul na ni-end siya sa chapter 11, glory halamang sa Ginoo. O nang isugod siya in chapter 12, by the mercies of God, i-offer na ito itong pagalingon. Nakuha na ito? So, nipadayon si Paul, chapter 12 to chapter 16, puro na application. Puro na application. And din sa chapter 12, ang atong text, part A, sa upat ka punto nga gitudlo ni Paul, dinhi ani nga chapter. Nay upat ka punto nga gitudlo ning chapter 12. Again, dili ni nato atong tun-an lang ang verse 9 to 13 lang. But chapter 12 alone nay upat ka mga pagtudlo nga gitudlo si Paul. Number 1 niya gitudlo in verse 1 to verse 2. Nagtudlo siya about spiritual worship. Nakuha na to? Spiritual worship. Verse 1 to verse 2. Verse 3 to verse 8, nagtudlo siya about spiritual service. Nakuha na to? Verse 9 to 13, which is mga atong text, nagtudlo siya about spiritual character.
And in verse 14 to verse 21, nagtudlo siya about spiritual act toward our neighbor. Kung sa imong act toward sa imong neighbor, kung atakihon ka na, sa imong buhaton, imo sila katbangan, buhatan mo ba, hindi mo sila sa imon? No, nagitudlo si Paul nga, buhatan ang bati, ay buhatin mayo. Nakuha na to? So, this afternoon atong focus sa pagtuon karon kay verses 9 to 13. Nga nagisgon bahin sa pagpanginabuhing Kristohanon. And speaking of kinabuhing Kristohanon niya, kanunay ganing nagpoint, magisgon ang kinabuhing Kristohanon, kanunay ni nagpoint kang Ginoong Hesus. Amen? Amen. Ngayon ang Christian life, balik yun ta sa foundation sa Christian life, Jesus Christ. E wala man tayo lang model sa Kristo ano nga kinabuhi, si Ginoong Hesus ramong yun. Dili si Paul, dili mga apostles, Jesus Christ. As ingon si Paul, siya kagalingon mismo, imitate me as I imitate Christ. So again, ang atong text nagtudlo niya about living out the character of a Christian. Mainly, living like Jesus. Amen? Living like Jesus. So, the question is, how to live like Jesus? Kung saan di magpanginabuhi sama ni Ginoong Kristo? Nakapunta na mga nakapunta. Kung saan di magpanginabuhi sama ni Ginoong Jesus? So, nakikitudlo si Paul din kung saan magpanginabuhi sama ni Ginoong Jesus. According to these verses in Romans chapter 12, 9 to 13. Number 1, how to live like Jesus? We have love our brethren. Amen? Gugmao nato ang atong igsoon. Hello? Manala si Ginoong Kristo. Verse 9 to 10, chapter 12. Giyon din let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. So nga ang unang gipabot ni Pablo nining pagpanginabuhing Kristohanon is kining pagigugma sa atong isiga magtotoo. Na din buot niya nga kita as believers of the Lord Jesus Christ gikinahanglan gyud maghigugma ay kita. Ang i-point niya nga nga ang atong pagigugma niya, ang atong pagigugma daw, walay pagpakarong ingnon. Amen? Amen. And I tell you, kining pagpakarong ingnon, common kini sa kadaghanan. Labi na yun sa mga Kristohanon. Nakuha na to? Walay pagpakarong ingnon. Gugma nga walay, pagigugma nga walay pagpakaruming no kundi tinud-anay yun. Ang word hypocrisy nga it means nagmaskara. Amen? Mo ni word hypocrisy, nagmaskara. Ang mga tao nga tigpakaruming nun, mga tao na nga nagmaskara sila karuming nun. And ingon siya let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. In other words, gusto ni Paul nga tinud-anay yun yung gugma. Ayaw ng pagpakarungin nun. Pilit na mayo, daotana. Likay na. Another nag-point ni Paul din is ang atong pagigugma kay kinahanglan sama gitunta sa pagigugma ay sa kapamilya. Ningon siya din be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. Kining be devoted to one another in brotherly love. Ang buot pasabot ini is not just brotherly love, kundi a family love. Something pakigigugma ay sama o pamilya. There's a thing, kita din dili tayo nga iglaing nga mga tao.
pamilya ta diha sa Ginoo. Nako na to. I tell you, ang atong pagkapamilya, mas labaw pa sa atong pamilya nga kadugo. Nga naman, ang atong pagkapamilya, dili lang ni kutob din hangtod yun sa ngarian sa Ginoo. Ang point ni Paul din nga nangagituntay paghigugma ay sama sa usa ka pamilya. Dili ang punto ni Pablo man is that as believers of the Lord, we must be a loving believer towards sa atong maigsoon diha sa Ginoo. We must love genuinely and we must love one another as a family in the Lord. And by the way, dili ni siya bagko nga pagtulunan nga gitudlo ni Pablo. Kini nga pagtulunan gitudlo na gid mismo ni Ginoong Jesucristo. Juan Kapitulo 13, 34 hangtod 35 gingon din ingon si Ginoong Jesucristo sa iyang mga tinunanan, mga Kristohanon. Maghatag ako kaninyong bagong sugo. Sa gingon, pag higugmaay kamo. Ingon nga ako na higugma kaninyo, pag higugmaay usab kamo, kung magigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Amen? Amen. It must be naay pagigugmay. Kaya kung naay pagigugmay, mailhan ta na tinunan. Amen? Amen. Bantay mo sa ay, mga simbahan. Kristohan mo mga sila, nag-away mo lagi na sila diya. Nag-unayay mo lagi na sila diya. Nakuha na to? Entilyo ang mga lawan nga sino. Subok ay nang mamalandungon. Niusap pag-ingon si Ginoong Jesucristo in chapter 15 verse 12. Kini mo ang akong sugo, pag higugmaay kamo sa mga kung higugma ka ninyo. Again, ang yadresa ni Jesus Christ din ang iyang mga tinunan. Nga ingon nga mga magtutupo diya sa Ginoo na ay paghigugmaay. Si Paul, gidawdaog siya sa mga taga-Korinto, gibutang-butangang, giatake, pero niingon si Paul in 2 Corinthians chapter 6 verse 6, I love them with a pure heart. Grabe si Paul. Ipasakitan siya maayo, pero love kaayo niya ang mga taga-Korinto. Apostle Peter, iya po ning gisugo ang paghigugmaay genuinely. Ingon nga magsuon sa Ginoo in 1 Peter chapter 1 verse 22. And even John himself, ingon si John, niingon siya nga kung wala kay gugma si igsoon niya, wa ka kailas Ginoo. Which is nagtuo ko ang point niya basig di ka born again. Kung wa kay gugma sa imong igsoon. So again, this is not new na pagtulunan alang sa mga magtuto, maghikinahanglan yun maghigugmaay ingon nga mga magsuon na diha sa Ginoo. But the problem sa atong panahon is that, again, wala ni ma-apply kadaghanan sa mga Kristohanon sa atong panahon karon. Meaning, wala di paghigugmaay nga naitabo sa atong panahon, but instead, mo ni naitabo. Instead, ang naitabo sa matag simbahan o sa matag Kristohanon is imis magigugmaay mo ni nitabo nagpaka aron inunay. Ako na to. I see say brad. Yes, wapo na. Ang uban nagkompetensya ay. Amen. Nag-awayay, grabe kayo kadaghanan sa itong panahon, grabe kayo ka self-centered. And dili unta ingon ani it must be nga naginuntay magigugmay. By the way, lain-lain ang tagngan pero lawas ta ni Kristo. Amen? Ang Assemblies of God, ang mga Baptist, lain-lain ang tagngan pero usanay atong punuan ang ulo si Ginoong Jesucristo. Lawas ta ni Kristo.
Lain-lain ang tagngan, pero ato na silang mga igsuon. Amen. Amen. Wala pagpasabot na lakas living word, taga-living word lang ko imong tagdun. Ako nga igsoon, taga-living word lang. Hindi na mo. Amen? Amen. Again, kay Mawaman mo, last November, nakadto may Singapore, 15 to 20. And ang among host na to, mingon ko nga, matured kay nga Kristohanon. Grabe ka matured. Wala na may i-treat nila as bisita lang, i-treat nila as ilang yung anak din. Anak ko si Auntie Irene. Nirel, pareha mong age ang anak. Mga nang kamong duha, including ikaw, amo mong i-treat as among yung anak. Kay ilang anak naman sa Australia. Magningaw ko silang anak. Ano, pareha din ako silang anak. Babae ko ilang anak. Ako na lati mo that. Again, lahit i-guided ang among banding at to. Ingon ba ni Auntie Irene din siya? Ingon, ito yun siya ang ginobi nag-upload nila ba? In a special way. And mingon ko nga nakikipag-higugmay na nitabo. As dili lang magtotoo as Ginoo dili pura na ginikana na mo. Kaya lang pag-treat na mo, maraming ilang anak. Mga to the point, pag-uli na mo, Gila kayo ni ganito sa airport. Wala ka rin mula ka ako ni hilak na ko, anak ko murag, ano ko lahi sa mga experience, anong hilak ko ko'y nanak sa mga hilak ko ko'y, pero yun na lang, hilak ko ako. Kami kabantay nga naka-build with relationship. Naka-build with relationship. So again, makita nila yung love na mo. Although, ako man ang makita po na ito din. Pero pinasahin ko ba, di ko yung may tagangan ito. Kanto pa may nga time, ang kaila ito nga time. Nakuha na ito. And there's bond of love na nga nitabo yun na mo ito. So again, ang pagigugma ay yung nga magsuon. So again, kinahanglan tang magigugma ay yung nga magsuon niya sa Ginoo. Kung ako po na, do you love your brethren? Hindi ako muna yung left and right. Hindi mo man ang brethren. Hindi mo man ang gigugma. So yun na, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Ano yung mga magsuon na sa Ginoo? I tell you, ang atong pagkamagsuon, mas labaw, mas alam yung magigsuon sa ulit. Kaya itong pagkamagsuon, hangtod yun eh, siningarihan sa Ginoo. Ikabot na ito nga ito, dili naman na magsnabay na ito. Away mo din, ikabot na ito, magtagal yung mga na, ay yung pag-awsol mo sa Ginoo, hindi mo mag-uli, pag-awsol na mo na rin. And that's the first point. Again, ganahan kang manginabuhi sama ni Ginoong Jesucristo, igugmaan mo, igsoon niya sa Ginoo. Second, sa pagpanginabuhi sama ni Ginoong Jesucristo, we must love our brethren. Second, you must serve the Lord. Serve the Lord. Mga tanda ko sa Ginoong Jesucristo, nangalagad ba? Nangalagad. Ha? Nangalagad. Niya, kialagaran ka sa Ginoo, gihatag kayong kinabuhi dito sa cross, karong bayaran ng iyong mga wa na'y mulabaw ni anak ang klasis pagpangalagad. Kinabuhi mo gihatag aron na imong bayad sa imong mga And how come kita nga nakadawat ni ining maong bahandianong nagasa gikan sa Ginoo? Dili ta mga lagad. Amen? So, nipadayon si Paul, nipadayon si Paul siyang list. By the way, ang verses 9 to 13, gitawag niya siya list. Pag-lista ba? List. Gitawag niya siya list. But again,
gipang-mention ni Paul, kay gusto ni Paul, mao ni buhaton sa mga Kristohanon, ani nga time. And ingon siya nga ni, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Again, ipadayon si Paul siyang list nga ni, and ang lain nga gisgutan niya nga ni is about pag-alagad niya sa Ginoo. And I think, kining pagpangalagad na negotiable ni. Kung Kristohanon jud ka nga tinuod, again, ang response na, Lord, gibayran mo na akong kinabuhi, ako ni ipagamit ang kinabuhi ni mo Ginoo. Nakuha na to? Hey, ingon na po sa Ginoo, you are bought with a price. Nakuha na to? And ang nahimong bayad ni mo, ang Ginoo din. Ang Ginoo din. Kaya ako lang i-remind na itong aning wala taluwasa sa Ginoo aron magpaabot na lang ta mamatay. Or wala taluwasa aron walay buhaton kundi giluwas ta for a purpose. And that is to serve Him samtang niya pata aning kinabuhi. And beside ni kining pagpangalagad, mo ni buhat nato nga magtotoo nga dili gyud palabyon sa Ginoo kundi dili hatagan gyud niya ganti. Revelation chapter 13 verse 14 gingon nga to, bulahan ang namatay sa unsa man sa pagpangalagad sa Ginoo. Kuha na to? Amen. And gingon ni Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 15, common na verse, your labor is not in vain. Ang imo kahabo o ang pagpangalagad mo dili na wala may kawo. Amen. Amen. So, gingon niya kani, not lagging behind in diligence. Sabot mo ni? Abot pasabotan ni, iklaro sa Bisaya, pagkatakulan. Amen? Gustohanon ka, takulan ka, ayaw ka, gustohanon. Yung si Paul, not lagging behind in diligence. In other words, sa pagpangalagad, di yun yung tatamag, pinapol always kugi yun. Again, ang imong yalagaran, King of Kings and Lord of Lords. Nakuha na to? But sad to say, majority sa mga Kristohanong karon wala gigibuhat para sa Ginoo. Gani majority ang tanan tapulan diya sa pagpangalagad sa Ginoo. And again, ingon si Paul nga ni dili unta tama tinapulan. Amen. Amen. Bahalag tapulan mo sa iyong balay, ayaw mo pag tinapol sa bulaton sa Ginoo. Amen. Amen. Ingon si Paul padayon, fervent in spirit, serving the Lord. Ang word fervent in spirit means boil in spirit. Refers to the believer showing eagerness to serve the Lord, intense enthusiasm to commit oneself completely to. In other words, sa akong term, on fire sa pagpangalagad. Amen? Amen. On fire sa pagpangalagad. Fervent in spirit, serving the Lord. Sa pagpangalagad, it must be on fire ta kanunay. It must be nga naagyod ang kayo diha sa pag-alagad sa Ginoo. By the way, mo ni mong makita ni Apostle Paul. Mo ni mong makita sa mga apostoles nga hangtod Dios kamatayon. Wa mo luna sa pagpangalagad. Even the Lord Jesus Christ Himself. Here's a testimony from Paul himself, unsa ka intense ang iyang pagpangalagad sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to. Hopefully makita ang inyo sigaan inyong mata para maklaro gyud ba. Ingon din yan si Paul, mga alagad ba sila ni Kristo? Daw nabuang ako apan mas maayo pa ako nga alagad kay kanila. Labaw pa ang akong paghagog, mas makadaghan pa mabilanggo. Mas daghang bunal ang nahimuman o mas makadaghan
mag-ungaw sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangin 39 kalakdo sa mga Hudiyo. Makatulo ako natiguha sa mga Romano o makausa batuha. Makatulo ako makasinatig pagkalunod o makausa gianon-anon sa tubig sulod sa 24 oras. Sa daghan ng mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, sa mga tulisan, sa mga isiga-Hudiyo o sa mga dili-Hudiyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa kadagatan o sa dili matuod nga kaigsunan. Naghagong, nagbudlay o kasagaran, wala ako ito. Gigutom o giuhaw ako sa makadaghan o wala ako igong pagkaon. Kapasilungan o bisti. Gawas pa sa ubang butang, matag adlaw na bugatan ako sa kahingawa alang sa tanang simbahan. Kung may maluyas pagto, batiyon ko sa magkaluya. Kung may mahulog sa maguol ako pag-ayo. Kung magpasigarbo, manggaling ako, magpasigarbo ako sa mga butang nga napakita sa akong kaluyahon. Isa ting, kuha pa'y klaros Paul, undang na ni. Nalunod na ni kausan, undang ni pangalagad. Na makita ni mo unsa siya kasinsiros pag pangalagad. Nadaghan niya siya, grabe nga mga kasinatian. Niyawa siya mulunga. And again, ani nga time lang Paul, ang mga Kristohanon patayon. Kaya sa ting, daghang nangamatay ng mga Kristohanon, pero wala mahurot ang Kristohanon nagkadaghan patayon. And the more nag-persecute ang mga Kristohanon, the more nga on fire sila pagpangalagad sa Ginoo. Masado sa ni ata sa panahon, again, sa iyo na lang po, ni ata sa panahon nga majority sa mga Kristohanon, nakulan, mga lagad. Iya, ikaw may unang ialagaran sa Ginoo. Namatay siya pagpahid sa imong saot ako sa. And again, shame on you na magtinakulat kas pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Amen. So ay tinil-tinila na natin pagpangalagad sa Ginoo. Kasabot mo, tinil-tinil. Murag lakbit-lakbit ray mong pangalagad ba? Klaro, klaro. May klaro ba? Ganahan ka mga lagad. Hindi ka ganahan, hindi ka mga lagad. Ako na to. Ginagana lang. Ingon ni Paul, it must be on fire ka. On fire ka ng mga lagad sa Ginoo. So again, ingon si Charles Spurgeon sa saying nga ni, I long for nothing more earnestly than to serve God with all my might. Sila yung pangandoy, lagad ko ni mo Lord, para ni mo tanan. Amen? Amen. So again, serving the Lord is non-negotiable for us believers. It must be nga nagkayog kita kanunay sa pagpangalagad sa Ginoo. Sama ni Pablo ug labaw sa tanan kang Ginoong Hesus. Niya ang pangutan na kumusta man kay igsoon, naa pa ba ang kayo sa pagpangalagad? Naabay kayo sa pagpangalagad tanan nimo. Kung wala na, ibuhata. Ibuhaton nimo. Sampita Ginoo nga mabalik ang kayo sa pagpangalagad nimo. Na Lord, adong naman kumapawang Lord. Kabagi ikaw ko Lord na marikindil itong kayo sa pagpangalagad nimo. Amen? Amen. Again, kung nangalagad tayo, wa na ang kayo, kawag na tumagan sa Ginoo. It must be nga naagyod ang kasing-kasing, nagulbo-ulbo ang kasing-kasing sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa lain na ba, kung na-discourage ka sa pagpangalagad ka ron, hinumdumi lagi ka nun na is Ginoong Hesus. Amen. Nawala mulunga alang sa imong kaluwasan. Lunga patos Ginoo, Ginoong Jesucristo, I tell you, magperno ka tanan. Paghapak ato sa kanang latigo. Kausap mo, yana, magkaigo, anas niyo. Kung dahon na ni, ulakaw ko dito sa ulakaw, yana mo itong Ginoo. Perno ka tanan. Pero niya, huwag imulunga sa Ginoong Jesucristo, gidawat niya ang tanang kasakitan, kaulawan, silong hukom para
nimo ug nako na makasasama. May daw mo na akong ginabuhat ng like, ano, discourage ko, nunduman ako Ginoo. Nunduman ako Ginoo. And mo na akong encourage ko ninyo. Inumdumi ang Ginoo, panahon na ma-discourage ka po. Mas grabe pa Ginoo na sinatian, hindi na ako Ginoo. Mas grabe pa. So, that's the second point. Again, to live like Jesus, we have to love our brethren, serve the Lord. Katulog, we must be devoted to the Lord. Devoted sa Ginoo. Sabot mo devoted? Sabot mo devoted, ha? Devotion. Devotion. Wala na ilaing pangandoy ang kasing-kasing Ginoo ra gyud. Amen? Wala ilaing gagpas Ginoo ra gyud. Amen? Ang kasing-kasing naatid diha sa Ginoo mao na siya, devoted diha sa Ginoo. And din ni sa verse 12 na itulo ka list nga gisgutan si Paul ngani nga nag-describe sa usa ka devoted nga tao or devoted nga Kristohanon. Kanya, verse 12 says, rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer. I believe kining tulo, wala ni gisulat ni Paul just for the sake na gisulat lang niya, kundi gisulat niya for a reason. For a reason. And gisunod yun niya kung kinaa siya i-point ipabot ni. Again, ang usa ka devoted diha sa Ginoo, number one, malipayon na siya diha sa Ginoo. Eh, paglaom man gud ang Ginoo lamang. Amen? Amen. Second, ang word persevering diya refers to patient. Mapailupon sa mga kalistanan. Mga na ang word diya. And devoted sa pagtampo. Malagad. So, ani, verse 2, ipadayon si Pablo, si Luis, and gipoint niya nga ni ang tulo kay importante kay mga characteristics sa usa ka devoted diha sa Ginoo. And morning, ang usa ka devoted diha sa Ginoo, he is rejoicing in hope. Nag-rejoice siya sa iyang paglaom. Kung saan man yung paglaom? Kaluwasan niya ni Ginoo sa Kristo. Amen? Amen. Nataliwana sa mga giagian ng mga pagsulay, paglutos, unsa man, Lord, malipayon ko, tungod kay klaro na ang akong kaugmaon niya imo Ginoo. And by the way, mao ni ingunan niya mga Kristohanon sa unang panahon. Nataliwala sa kinabuhi nga nakataya nila silang pagtuo diha sa Ginoo, nilang kasing-kasing nagmaya tungod sa paglaom nga giadlaw sa Ginoo diha nila. Ingon si Paul ini sa mga taga-Roma nga we must rejoice in hope. Pagmaya, paglipay. Padayon siya ni persevering in tribulation. Again, ang word persevering, it means patient. Mapailubon, taliwala sa kalisdanan. There's a thing. Ang usa ka devoted diha sa Ginoo, naagyoy kasing-kasing diha sa Ginoo, mao ni kanunay niya nga bation ang iyang kalipay naa sa Ginoo. Amen? Iyang kalipay mo ang paglaom niya diha sa Ginoo. And there's a thing. Taliwala sa mga pagsulay, kaya kalipay ang Ginoo man. Ang kalipay niya yung paglaom sa maabot diha sa Ginoo diha. Naliwala sa mga pagsulay, kuni yung response, mupailot na siya. Amen? Amen. Klaro na akong future. How come na malisa ko? Asabtan? Mupailot na siya. Naliwala sa kalisdanan, tungkol kay kaila siya sa Diyos na iya nilagaran. And aside na mapailog siya, naniwala sa kalisdanan,
Hindi makapailog ko siya taliwala sa kalistanan tungod kay he is devoted in prayer. Yan si Paul in Philippians chapter 4, mabalaka ka, ihapos ka mo. So, that also tells us kung na yung mga kalisa kung sa may mong masinatian ang tambal na gibon sa ampo. Again, yung kalipay, ang usa ka devoted na Kristohanon, yung kalipay na as paglaom diya sa Ginoo. Yung kalipay mo ang paglaom diya ni Ginoong Kristo. And taliwala sa tribulation, kalistanan, mupailog siya. Ano man, tungod kay may napuo siya niya sa Ginoo. Nako na to? So, again, kining tulo ka list ani is the reality of a devoted Christian diya sa Ginoo. Malipayon sa paglaom, mapailobon sa mga kalistanan, kay kanunay nga nag-ampo diya sa Ginoo. Kaya nga na makasabot ani. Tungod kay, again, niya ka sa panahon karon na lahi to ang paglaom na gi-look forward kadaghanan sa mga Kristohano. Mao nang panahon sa mga kalisdanan, malisa, mabalaka, kaguliyang, and to the point, di na ka mo respond sa mga paghampo. Nakuha na to. And again, gilist ni Paul ni for a reason. For a reason. Kisa na to ni kailan ni Nick Vujicic. Nick Vujicic. Apa na ulit ka mo? Yeah. Nagtuo ko niya. Nagtuo ko na kung na ako may example na to sa atong panahon karon nga grabe kay paglaom niya sa Ginoo. Wala ba lang nakita kung dili kaning tawana. Putol kamot, putol tiil. It seems na wala na hope, di ba? Ganahan mo siyang kentang, pulit mo. I'm sure, wala niya na ito din nga ganahan siyang kahintang. Ganahan mo na? Taganahan. Taganahan eh. Pero I tell you, bisa pa siyang kahintang, grabe siya ka-hopeful sa future. Bisag tungkol, bisag bakol. Klaro ang iyang pananawon sa umabot. Kanya malipayon siya sa umabot tungod kay Ginoong Kristo. And sa laing abayan, grabe siya kay seryoso sa Ginoo. Gigamit siya mightily sa Ginoo. Grabe ka talented. Skateboarder, surfboarder. Kamo siya mo skate. Actually, kamo siya mo skate. Kamo mo bulitok ko na skateboard. Surfboarder, surf pa, nasa tubig. Mag-surf pa siya. Kamo mo surf? Kamo siya kamo. May pajugi mo lang may utuod. Lang may utuod, isura lang nagtanda ko niya, may mo lang may ako. Kisi-kisi naman ko na ako sila, kisi-kisi naman ko. Lang may siya pakit mo lang may yun. Lupig ta. Pagkaon na, Pastor. Ha? Pagkaon daw na niya. Kamaulog mo ng mukha. Kamaulog yung toothbrush. Again, ako masbon, wala hindi na ito din ganahan sa kahintang. Pero grabe ka hopeful yung gawana. Kung malipayon siya sa maabot, anong kinabuhi ka? Na, ang maabot niya, ingabot niya sa langit, kumplito na siya tihin. Dini, pungkol lang siya bakol. Pero nga sa langit, kumplito kamot, kumplito tihin. Last Tuesday, naman may Bible study nga itong amang apil na kong amang anak ko, dahil last Tuesday na kining amang nga ron, kung tuol din mo, naagin siya sa Ginoo gid. Inigabot og langit ani,
ang mga wa niya mastorya na ito ni, yan istorya na ito. Gina na ko siya. Yan ako nga, wapa ka kastorya ron. Eh, anto din mong langit, makastorya na ito ito. Gina na ko siya. But again, ang point is, grabe ka hopeful ang atong pagmamang. Wanang, ang sa kaprestuhan nun, again, malipayon siya. Siyang paglaong na nabatunan niya ni sa Kristo. And panahon sa kalistanan, mailog na siya mo. Klaro na ang iyang future. And through prayer, mutamon siya. And mo ni sa mga characteristic so sa ka-devoted niya sa Ginoo. Ilaom sa Ginoo, mapailubon niya sa Ginoo, na may nambuon niya sa Ginoo. Nakuha na to? And again, kung may best example na aside ng ginawa na si Ginoong sa Kristo. Amen? Grabe siya ka-devoted sa man. Grabe ka sa mga kamay ng puon. And na ay mga atake towards niya, di siya malisang. Kalma kayo. Amen? Amen. Siya pa mong ningon nga dakpan ako ninyo. Kaya nung to, siya may ningon pag-abot sa mga sundao, dakpan ako ninyo. Siya may nagkuhan nga mauna niyang time na dakpan ko ninyo. Nakuha na to? Nakuha niyo siya malisang kung kay bawa siya nga time na niya. Time na niya. So next soon, pagkalipay sa mong paglaom diya sa Ginoo pailog bisan kung sa may kalistanan uban sa paglahutay diha sa pag-ampo. To live like Jesus is to love our brethren, serve the Lord, and devoted to the Lord. Amen. Kaupat o katapusan, to live like Jesus is not just to love the Lord, serve the Lord, devoted the Lord. Kaupat, to live like Jesus is to serve our brethren. Serve ka sa itong igsoon. Mentioned in Paul in verse 13, it says, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality. So, naiduha ka way nga gisgutan si Paul ini unsaon na pag-serve ang atong igsoon diya sa Ginoo. Yeah, number 1. In needs. Yan siya, contributing to the needs of the saints. Mo ni usa sa giisgutan ni Paul ni nga way nga maka-serve ta sa tong igsoon diya sa Ginoo. Ang word contributing, it means to participate or share in as an associate or partaker. In other words, sinaan mo i-share mo. Nga na to? Ay magsuon mo diya sa Ginoo. Ingon si Santiago chapter 2 verse 13. Ingon si Santiago, mga igsoon unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo mingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo dili gid? Panangnit may mga kaigsunan nga nakinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon nga panalanginan unta kamo sa Dios? Pagsinina kamo ugaw mayo kung dili niyo sila hatagan silang gikinahanglan. In other words, unay nang hinahanglan, niya mingon ra ka na yampo ra ti kabra bisan na kay gihatag wa kay post ng Kristoano. Una kay kahatag na kay katabang tabang. Amen. Mo ni point ni James dia. Dili kay good man ang mag-pray ta nila pero kung need na gyud nga muhatag mo tuod hatag. Amen. And mo na gingon ni Paul dia contributing to the needs of the saints. And by the way, ang word contributing or to participate or share in, this is same word sa word nga fellowship or koinonia. Nakuha na to? Naghiusa. Or sa lain na term, nagtinabangay. Amen? And again, mga magsuon ka sa Ginoo, how come magsinalitwayay ta?
dili uta yung nanak magtinabang ngayon ta. Anong gingon niya nga ni, ingon ni James din ni, may nahina nga atagi. Ako na to. Ingon si John, kung love mo sa katao, dili lang kay love mo siya kutob subak-bak. It must be na nakapun in action. Amen? Amen. Brad, love di ka Brad. Kay suon dito sa Ginoo. Imong Brad, wala, napas mo na. Ituskig na, sigang mata, iway kamon. Nako, na to? Yan ako ha? Amen. That's the first way na gisgutan ni Paul ni kung saan na to pag-serve ang atong brethren. Second is in needs. Ikaduha, in giving them home if needed. Amen? Kung maniging ni Paul, practicing hospitality. Ang word hospitality is the act of welcoming and treating guests or strangers in a friendly and generous manner. Hospitalize mo ng gi-host ni sa Singapore. By the way, kasi kailan nato din ni Corrie ten Boom. Kailan mo Corrie ten Boom? Wala. Si Corrie ten Boom is a watchmaker sa time ni Hitler. And well-off sila nga family. And iba mo sa extreme nila nga gibuhat. Sa unang panahon ni Hitler, ang mga disability, pamatyo na, iwasanak sa time ni Hitler. Kay para ni Hitler, wala na kay gamit niya. Ingon na. Pero siya, yung ginabuhat is, kato mga disability, iyang gitagaan balay sa ilaha. Ipakuyot niya siya sa ilaha. And another thing, ang mga Hudiyo, ang mga Jews. Kaya again, anytime ni Hitler na ay ito mga Holocaust, gipamatay ang tanan ng mga Hudiyo. Hindi lang basta-basta kay patay, kundi gipriso, gipatay, pinagi, gutom. Nakuha na to, uban gaspot. Daot na kayo hantong na nangamatay. Si Corrie ten Boom, naalay mo at niya, magpailang na kay mga gipagkuhan din niya, Hudiyo ako, sa lupa ko bibiyang papuyon siya kay mo niyang belief, ang mga Hudiyo, mga pinili sa Diyos, o mga anak sa Diyos. Gipapuyon sila, nga to the point, sila nga pamilya, nadakpan sila. I think 7 or 10 days later, namatay ang papagikas pagkadako. Exo, namatay din siya ng pamilya. Napriso siya, but again, siya pagkapriso, naaya po, napabilin siya po itong mga Hudiyo ito, dito rin itago silang balay, kay pwede magdakwa silang balay, yung balay na ay mga undergrounds. But the point is, she gave home ani mga tawana. Amen? Amen. Another thing, sa kuha na blessed yung mayo is, ang church na gatuan na mo sa Singapore. Try to imagine, almost 200 ka po. Gitagaan, gitagsatagsa ka mga host. Almost 200. Araw naami mapuhitan na ito kastayan for at least 3 days. 3 days na nagawang activity na ito. And gamay lang itong naay mga makapulog hotel. Pero dili basta-basta itong mga gipangkuyan ng mga host, mga arangan, mga butan. Napin mistatsada ito. They came home. Amen? Sa namalandong ko ani, sa mo niya ako nakita yung ato, naghatag sila balay nakapuyan for the meantime. Ay kay pa mo sila sa kamahan ng hotel na to. Dalag na to. Again, we have to learn to serve our brethren in 2 ways. Monihingon ni Paul, in need and in giving home. If needed. If needed lang ha. Needed na din kayo. Nawa na to. Nawa may niya na din. May balay. Nakam ko yung mga balay din. Amen? Amen. If needed lang. So again, living like Jesus has
4 ways to do it. Number 1, loving our brethren. And serving the Lord. Devoting ourselves to the Lord. And serving our brethren. And again, mingon ko nga mo, hindi mong makita, same sa kinabuhi ni Ginoong Kristo. Sa Ginoong Kristo, naghigugma, siyang isika, nagsuod, nag-serve, nato ang mga makasasa, gidevote niya yung kinabuhi para ragyod sa kamubutpon samahan. And lastly, is serve the brethren. And by the way, in need and giving home. There's a thing. Tanan na itong Panginoon gihatag mas Ginoo. Mga makasasata, di man kita angay tagaan sa itong Panginoon yung mga makasasata. Pero i-provide mas Ginoo. Here's the greatest part. Kita nga nakapatog relasyon ni Ginoong Kristo, wala na ka nakapatog home, kundi everlasting home. Pinaagi ni Ginoong Kristo. Amen? Amen? Amen. So, mungutan na ko na to, ari ko ngayon, what kind of living do you live right now? Usang matanga, sige sis. Usang matangas kinabuhi imong pagpanginabuhi right now. Do you live like Jesus? Ang inabuhi ba kasama ni Ginoong Kristo? Ato siguro mamalandungan ni. Ato siguro pangutan mo na ito pagalingon kung ang inabuhi ba kasama ni Ginoong Kristo. What kind of living do you live right now? You live like Jesus. So niya, live like Jesus. Amen? Love your brethren, serve the Lord, devote yourself to the Lord, and serve your brethren. Magkamputa. Lord, dagang kayong salamat sa mga buta na imong i-paabot na mo Ginoo. And nagampo mi nga tanan ni mo i-dayan gikan sa imong puno. Dili unta ni mo may kawan, kasyahin mi na ma-apply, ang inabuhi, amo ning mahimong lakaw sa mong pagsunod diha kanimo Ginoo. Matagusan namo mga huyang ni kapag igo ang imong grasya, igo ang imong usog ug kahog. May makapamuhat sa mong ginamit na amo ning ma-apply sa among mga kaibigan. Lord, nagampo ko nga ang imong punong hindi ang kanilapos mula po spikas tunggan. Ampo mo mga prinsipyo na yung ipabot ni imutang. Lord, paluta sa mga kinabuhi Ginoo. Nagdalay ko ng imong halan mo. Salamat sa pag-ubad, salamat sa kadaugan. Ganang ibayad pa silong mo, pasalamat. Hindi mo lamang tulungan sa pangalan ng Jesus. Amen. Kung awipan ng raso ng